Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagmamaneho ng puting van at papunta siya sa isang parking building sa lungsod. Pagdating doon, naglagay siya ng barya sa parking meter at pagkatapos ay kinuha na ang kanyang rifle. Nang makapwesto, sinuri niya ang lugar gamit ang scope ng kanyang sniper. Ilang sandali pa, itinutok na niya ito at nagsimulang magpaputok na pumatay sa 4 na babae at isang lalaki. Pagkatapos nito, sumakay na ang shooter sa van at nagmaneho na palayo. Hindi nagtagal, ang mga pulis, na pinamumunuan ni Detective Emerson, ay dumating na sa gusali at nagsimulang mag-imbestiga sa pinangyarihan ng krimen. Sa panahong yun, nakahanap si Emerson ng isang shell casing na naiwan ng shooter. Inalis din niya ang laman ng parking meter at nakuha ang baryang binayad ng killer. Ang mga fingerprints sa barya ay kay James Barr, isang dating sniper ng US Army. Nang walang sinasayang na oras, agad na ni-raid ng pulisya ang bahay ni Barr at inaresto siya. Nahanap din ni Emerson ang van na ginamit sa pamamaril, gayon din ang mga kagamitan na ginamit upang lumikha ng mga custom-made na bala. Kinwestiyon si Barney na Emerson at Alex, ang district attorney, ngunit tumanggi siyang makipag-usap at isinulat lamang ang salitang kunin niyo si Jack Reacher sa isang notepad. Si Reacher ay isang US Army military police officer na umalis sa serbisyo 2 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Emerson kay Helen na si Reacher ay napaka-elusive at hindi nila siya matatagpuan kung ayaw niyang magpahanap. Sa sandaling yun, ipinaalam sa kanila ng sekretarya ni Alex na si Reacher ay nasa gusali at gusto nitong makipag-usap sa kanila. Dinala ni na Alex at Emerson si Reacher para makita si Barr na sa mga oras na yun ay walang malay. Si Barr ay hindi inilagay sa protective custody, marahil ay posibleng sinadya at walang awang binugbog habang inililipat siya sa kulungan. Hiniling ni Reacher na makita ang katibayan na meron sila laban kay Barr, ngunit tinanggihan ni Alex ang kanyang kahilingan. Kalaunan, nakipagkita si Reacher kay Helen, ang abogado ni Barr at anak din ni Alex. Nagtatrabaho siya sa isang firm na naniniwala na ang kanyang ama ay maaaring pinilit ang mga inosenteng sospek na umamin sa nakaraan at gusto niyang matiyak na si Barr ay magkakaroon ng patas na paglilitis. Gayunpaman, pinaalam ni Reacher kay Helen na hindi niya kailangang makita ang ebidensya para malaman na guilty si Barr. Sinabi niya sa abogado na sumali si Barr sa militar dahil kailangan niya ng legal na paraan para pumatay. Matagal na nagsanay si Barr ngunit hindi siya nabigyan ng pahintulot na sumabak sa active combat. Nang hindi na matiis ang pangangati na pumatay, kinuha ni Barr ang kanyang rifle at pinatay ang 4 na civilian contractors. Inimbestigahan ni Reacher ang kaso, at umamin naman dito si Barr. Gayunpaman, ang kaso ay inilibing ng mga nakatataas dahil ang mga contractors na pinatay ni Barr ay sangkot sa ilang napakasamang gawain. Ipinaalam ni Helen na sa Baghdad, umamin si Barr sa mga pagpatay, ngunit sa kasong ito ay hindi niya ginawa at sa halip ay hiniling lang ang pangalan ni Reacher. Sinabi niya kay Reacher na gusto niyang malaman kung bakit. Matapos sabihing hindi siya interesado sa kaso, nagbago ang isip ni Reacher at inalok na tutulungan siya kung bibisitahin niya ang mga kamag-anak ng mga biktimang pinatay ni Barr. Kalaunan, sinundan ng lalaking nagngangalang Linsky si Reacher habang sinisiyasat niya ang pinangyarihan ng krimen. Hindi nagtagal, nagsimulang magduda si Reacher at napagtanto na ang mga ebidensya laban kay Barr ay sobrang malinis. Naniniwala siya na ang isang bihasang sniper tulad ni Barr ay hindi pipiliin ang parking building at sa halip ay ipaparada niya ang kanyang sasakyan sa may tulay kung saan meron siyang mas magandang anggulo para dispatsahin ang kanyang mga target at madaling makatakas. Pagkatapos nito, pumunta si Reacher sa police station upang makita ang ebidensya na meron ang mga pulis. Tinanong ni Reacher kung bakit nagbayad si Barr sa parking noong araw na yun at iminungkahi naman ni Emerson na maaaring kinaugalian na ito ng shooter. Nang gabing yun, pumunta si Reacher sa isang bar para kumuha ng makakain. Ilang sandali pa, nilapitan siya ng isang babae na nagngangalang Sandy. Sinabi niya kay Reacher na ang bar ay masyadong maingay at inimbitahan siya sa kanyang sasakyan para doon sila mag-usap. Tumugon naman si Reacher na hindi niya siya kayang ma-afford, kaya nagalit si Sandy at itinangging isa siyang bayaran. Gayunpaman, inulit ni Reacher na hindi niya lang afford na ma-involve sa kanya. Sa sandaling yun, biglang nagpakita ang 5 lalaki at lahat sila ay sinasabing mga kapatid ni Sandy. Ang pinuno ng grupo na nagngangalang Jeb ay nagsabi kay Reacher na bubugbugin nila siya, kaya napilitan si Reacher na patumbahin sila pa isa-isa gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Ngunit ang nakapagtataka dito, dumating kaagad ang mga pulis at hinuli si Reacher. Dito na-realize ni Reacher na setup lang ang buong engkwentro at meron lang gustong mawala siya upang ihinto ang kanyang investigasyon.
Sa istasyon ng pulis, sinabi ni Richard kay Helen na ang mga pulis ay kahina-hinalang masyadong mabilis na dumating sa pinangyarihan. Sinabi niya sa kanya na si Jeb at ang kanyang mga goons ay ipinadala upang patayin siya at merong sumusunod sa kanya. Nagtataka si Helen kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, ngunit ni isa sa kanila ay walang ideya. Matapos siyang piyansahan ni Helen, sinabi niya kay Richard ang tungkol sa kanyang mga natuklasan at ibinunyag ang mga pagkakakilanlan ng mga biktima. Pagkatapos ay inutusan ni Richard si Helen na tingnan ang detalye ng credit card ni Barr at alamin kung saan siya tumatambay dahil gusto niyang malaman kung sino ang kanyang mga kaibigan. Sa sumunod na eksena, nakipagkita si Linsky kay Charlie, ang totoong shooter sa krimen. Doon, ibinigay sa kanya ni Linsky ang ilang pera at mga police file ni Richard. Sinabi ni Linsky kung paano iniimbestigahan ngayon ni Richard ang kaso at kung paano siya umupa ng 5 lalaki para patayin siya, ngunit hindi sila nagtagumpay. Sinabi ni Linsky kay Charlie na si Jeb lang ang makakakilala sa kanya, kaya pinatay na niya ito. Nang marinig ito, hindi natuwa si Charlie. Sinabi niya kay Linsky na dapat ay kumonsulta muna siya sa kanya bago siya gumawa ng anumang aksyon. Sa isang sulok, ang kanilang amo na nagngangalang Zek ay pinagalitan si Linsky. Ikinwento niya kay Linsky ang tungkol sa kanyang karanasan sa isang kulungan sa Siberia kung saan napilitan siyang nguyain ang sarili niyang mga daliri upang mabuhay at inutusan si Linsky na gawin din yun. Nagsimulang magmakaawa si Linsky, ngunit na-realize niya na papatayin siya ni Zek kung hindi siya susunod. Sinubukan niyang kagatin ang kanyang kaliwang lalaki, ngunit ang sakit ay sobra para sa kanya at hindi na siya nagpatuloy. Nang makita ito, agad siyang binaril ni Charlie. Kinabukasan, pagkatapos makita ang mga detalye ng credit card ni Barr, nalaman ni Richard na bumibisita si Barr sa isang gun range tuwing Sabado, posibleng kasama ang isang kaibigan. Kalaunan, ibinaba ni Helen si Richard sa tindahan ng mga auto parts kung saan nagtatrabaho si Sandy. Nang makita si Richard, nabigla ang dalaga nang matuntun siya nito. Pinaalam ni Sandy na binayaran lang siya ni Jeb ng $100 at sinabi sa kanya na si Richard ay isang bastos na lalaki. Sa takot na madamay sa gulo, ibinigay na niya kay Richard ang address ni Jed. Bago umalis, sinabihan siya ni Richard na huwag niyang hayaang samantalahin siya ng mga tulad ni Jeb at pinayuhan din siya na umalis sa bayan sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nito, pumunta si Richard sa bahay ni Jeb at nadatnan doon ang kanyang ina. Ipinakita niya sa matanda ang isang peking warrant at sinabi sa kanya na kailangan niyang halughugin ang bahay, ngunit hindi ito tumugon. Dahil dito, pumasok na siya at hinalughog ang mga kwarto. Nakita niya na walang laman ang silid ni Jeb at punit ang shower curtain na para sa kanya ay medyo kakaiba. Habang nag-iisip-isip siya, 2 lalaki ang sumugod sa kanya at hinampas siya ng baseball bat, dahilan para matumba siya. Sinubukan muli ng lalaki na hampasin si Richard, ngunit nahawakan niya ang pamalo at inuntog ang kanyang ulo sa dingding. Pagkatapos ay pinatumba niya ang 2 lalaki sa pamamagitan ng paulit-ulit na paguntog ng kanilang mga ulo. Isa pang lalaki ang sumugod sa kanya na may dalang baril, ngunit dinisarmahan siya ng ating bida. Tinanong siya ni Richard kung nasaan si Jeb, ngunit nakiusap ang lalaki at sinabi sa kanyang hindi niya alam. Magalang na hiniram ni Richard ang kanyang sasakyan at ibinigay naman sa kanya ng lalaki ang susi ng hindi lumalaban. Habang nagmamaneho si Richard, nabunyag na sinusubaybayan siya ni Vlad, isa sa mga tauhan ni Charlie. Kalaunan ng gabing yun, sinabi ni Richard kay Helen na merong pumatay kay Jeb. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Richard sa abogado na sa tingin niya ay inosente si Barr. Para sa kanya, si Barr ay isang average shooter at imposible para sa kanya na gawin ang lahat ng 5 shot nang hindi nagmimintis. Wala ring sense kung bakit nagbayad siya ng parking at nag-iwan ng kanyang mga fingerprint at isang bala para lang mahanap ng mga pulis. Noong una, sa tingin ni Helen ay nagiging delusional lang siya, ngunit ipinakita sa kanya ni Richard ang sasakyang bumubuntot sa kanya buong araw at hiniling sa kanyang tingnan ang plate number nito. Sinuri niya ang registration number ng sasakyan, ngunit merong nag-tip kay Zek na ipinaalam ang lahat kay Charlie. Laking gulat ni Helen nang malaman na ang sasakyan ay nakarehistro sa isang kumpanya na nagngangalang Lebendauer Enterprise. Isang babae na nagngangalang Olin Archer ay isa sa mga naging biktima ng pamamaril at sa tingin ni Helen ay pinatay siya dahil siya ay nasa isang legal battle laban sa Lebendauer Enterprise. Ibig sabihin nito ay partikular siyang pinuntirya at ang ibang mga biktima ay pinatay lamang para lituhin ang mga pulis. Sa tingin ni Richard ay sinabi ni Barr sa isang kaibigan ang tungkol sa kanyang mga aksyon sa Baghdad at ang kaibigang yun na siyang tunay na shooter ay malamang ang taong nag-frame sa kanya para sa mga pagpatay. Sa sumunod na eksena,
Ipinakilala ni Charlie ang kanyang sarili kay Sandy at sinubukang makipag-usap sa kanya. Nang medyo naghihinala na si Sandy, sinapak siya ni Vlad at pagkatapos ay sinuffocate siya ni Charlie. Habang papaalis si Richard sa opisina, naabutan siya ni Helen at ibinigay sa kanya ang address ng posibleng gun range na madalas na binibisita ni Barr. Samantala, nagpakita si Emerson upang imbestigahan ang pagpatay kay Sandy at dito nabunyag na ang katawan ng dalaga ay itinapon sa motel na tinutuluyan ni Richard. Bago lumabas ng sasakyan, nakita niya ang mga pulis at na-realize na merong mali. Ilang sandali pa, nakita siya ni Emerson at sumigaw na lumabas siya ng sasakyan, ngunit mabilis na nagmaneho palayo si Richard. Napilitan siyang sumalungat sa trapiko, at dahil sa mga pulis at chopper na humahabol sa kanya, napilitan siyang iwan ang kanyang sasakyan at nagtago sa gitna ng mga taong naghihintay sa bus. Bago papalibutan ng mga pulis ang kanyang sasakyan, ibinigay sa kanya ng isang lalaki ang kanyang sombrero upang makatulong na baguhin ang kanyang itsura. Pagkatapos nito, sumakay na si Richard sa bus at tumakas. Hindi nagtagal, tinawagan niya si Helen at binalaan siya na huwag magtiwala sa kanyang ama at kay Emerson dahil ang isa sa kanila ay nagtatrabaho para kay Zek at Charlie. Who's that you're talking to? Are we done? Kinabukasan, nagmaneho si Richard patungo sa gun range at nakilala ang may-ari nito na nagngangalang Cash. Doon, tinanong niya ang lalaki kung binisita ba ni Barr ang kanyang gun range noong nakaraan. Itinanggi ni Cash na kilala niya si Barr, ngunit umamin din siya matapos siyang pagbantaan ni Richard. Pagkatapos ay ipinakita ni Cash kay Richard ang security footage ni Barr na pumasok sa kanyang shop kasama si Charlie. Ipinakita din ni Cash ang mga target result ni na Charlie at Barr na kinuha naman ni Richard upang makuha ang fingerprint ni Charlie. Samantala, kinuha ni Helen ang mga record ng Lebendauer Enterprise na nagpapakita ng kanilang mga bawal at tiwaling gawain. Ipinakita niya ang mga dokumento sa kanyang ama at hinimok siyang imbestigahan ang kumpanya dahil siya ang district attorney, ngunit tinanggihan nito ang kanyang kahilingan. Nagulat siya na hindi siya kikilos laban sa kumpanya, ngunit napag-isip-isip niya na ang kanyang ama ay maaaring kasabwat tulad ng iminungkahi ni Richard at kaagad siyang umalis sa kanyang opisina. Nang makarating siya sa elevator, sumama sa kanya si Emerson. Nakaramdam siya ng hindi maganda at habang pinipindot niya ang emergency button, kinuryente siya ni Emerson at siya ay dinukot ni Charlie. Kalaunan ng araw na yun, tinawagan ni Richard si Helen ngunit kinuha ni Charlie ang kanyang telepono. Nagbanta si Charlie na papatayin si Helen sa loob ng 1 oras kapag hindi dumating si Richard sa kanyang lokasyon ng walang armas. Gayunpaman, bumuelta si Richard at sinabi na nasa kanya ang kanyang larawan at mga fingerprint at dadalhin niya ito sa FBI kapag nasaktan si Helen. Pagkatapos ay kinuha na ni Richard ang address ng kanilang tagpuan at dito nabunyag na nakakulong si Helen sa isang quarry kasama sina Emerson, Zek at ang kanyang mga tauhan. Tinanong ni Helen si Emerson kung bakit siya nagtatrabaho kay Zek ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang ibang choice. Sinabi ni Zek kay Helen na hindi niya dapat isinali ang kanyang ama at kapag tapos na sila sa kanya, papatayin din nila si Alex. Samantala, humingi si Richard ng tulong kay Cash. Umaasa si Richard na magdadala siya ng baril ngunit walang masyadong tiwala si Cash sa kanya para ibigay niya ang isa sa kanyang mga baril at sa halip ay binigyan siya nito ng kutsilyo. Pagkatapos ay sumakay si Richard sa isang sasakyan at pinaandar ito in reverse upang kunin ang kanilang atensyon na nagbigay ng pagkakataon kay Cash na dispatsahin ang ibang mga tauhan ni Zek. Na-stop ang sasakyan ni Richard ngunit nakatakbo siya palabas at nagtago sa likod ng isang malaking bato. Nawala niya ang kanyang kutsilyo, ngunit nakakuha siya ng bato at pinukpok ito sa ulo ni Vlad na ikinamatay niya. Pagkatapos ay kinuha ni Richard ang kanyang rifle at pinatumba ang isa pang lalaki. Gamit ang madilim na paligid, palihim na pumunta si Richard sa likod ni Charlie at pinilit siyang ihagis ang kanyang sandata. Ibinaba din ni Richard ang kanyang sandata at nakisagupa sa hand-to-hand combat laban kay Charlie. Noong una, tila magkapantay lang ang kanilang husay sa pakikipaglaban hanggang sa makuha ni Richard ang kalamangan at binali ang binti ni Charlie. Samantala sa trailer, ginamit ni Emerson si Helen bilang human shield at sinubukang barilin si Richard, ngunit mas mabilis ang ating bida at pinatay siya. Sa huli, hinarap ni Richard si Zek at sinabihan si Helen na tumawag ng mga pulis. Gayunpaman, tinuya lang ni Zek si Richard at sinabi sa kanya na hindi siya makukulong. Pinaalam niya na si Richard ay isang homeless drifter na wanted sa pagpatay, habang siya naman ay isang matanda na nasa maling lugar sa maling oras. Dahil pinatay ni Richard ang lahat ng kanyang mga tauhan, walang sino man ang maaaring tumestigo laban sa kanya. Nang ma-realize ito, binaril ni Richard si Zek sa ulo. Bago maghiwalay,
Sinabi ni Richard kay Helen na naniniwala siya na lilinisin nila ng kanyang ama ang kanyang pangalan at gayon din ang pangalan ni Barr. Kalaunan, si Helen, kasama ang kanyang ama, ay ininterview si Barr sa ospital at kinumpirma ang kanyang pagiging inosente. Sa huling eksena, makikita si Richard na naglalakbay sakay ng isang bus papunta sa kanyang sunod na misyon at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.